Hello mga kawanes, magandang araw po. So ito po ang ating topic today about the purgatory or purgatorio. So kailan ba ito nabuo? Yung purgatorio na ito, nabuo po ito is around mga 1000 AD, no? Sa nung panahon kasagsagan ng mga kapangyarihan ng mga pope, mga pari, no? Kung saan namamayagpag sila at nagkaroon sila ng ganitong uri ng mga paniniwala, meron pa silang penance, meron silang mga tinatawag na mga sakramento, bautismo sa baby, ano pa yan, komunyon, kasal, yun yung mga sakramento nila, no? Tapos, naniniwala naman sila sa purgatorio, ito isa sa purgatorio. So, ano ba sinasabi ng Biblia, no? About this purgatory. So in Hebrews chapter 9 verse 27, for it is appointed unto men and to die once, 'di ba? And after that is judgment. Ibig sabihin, pagkatapos mamatay ang isang tao ay judgment. So ibig sabihin, meron tayong meron tayong isang scenario sa Bible, sa book of Luke chapter 16 verse 19, yung rich man and the poor Lazarus. Ano po yung nangyari sa kanila? So ito po yung biblical interpretation, no. Wala pong purgatory. So yung rich man, napunta po siya sa suffering, sa torment. Pinahirapan siya doon. While si Lazarus, dinala siya ng ating Panginoon doon sa bosom of Abraham. Hindi po sinabi ng Bible na purgatory. Bosom of Abraham. Kung magtatanong ka kung nasa ng bosom of Abraham, ang Diyos lang po ang nakakaalam. So isa pa, yung lalaki doon sa cross, 'di ba, kasama ni Jesus Christ. Anong sabi ng lalaki? Panginoon, dalhin mo ako, isama mo ako kung saan ka pupunta. O anong sabi ni Jesus Christ? Sabi ni Jesus Christ, okay, sa oras mismo na ito ay sinasama kita sa aking paraiso. So, ibig sabihin, ang pupuntahan ng tao, it's according to the Bible, bosom of Abraham and paradise na sinasabi ng ating Panginoon. Hindi po ito purgatory. There is no temporary place for rest, no? Na kung saan ipapanalangin lang natin yung mga taong nagkasala at para sila ay maligtas. Kasi ano ba purpose ng purgatory according to their belief, no? Sabi nila, kapag may pag-asa pa daw silang maligtas, hindi po yan totoo na may pag-asa pa. Once namatay ka, na hindi ka nagsisi sa Panginoon, yun yung final mong destination kung saan ka pupunta. Ngayon, pag namatay ka, hindi naman talaga, wala pa namang judgment ng Panginoon ngayon, no? They are still resting, they are still sleeping, no? Natutulog pa sila. And after that, pagdating ng Panginoon, after na i-judge niya ang lahat ng buong mundo, ay doon niya husgahan ang mga taong mabubuti, sumunod sa Panginoon, obedient, and mga disobedient, yung mga kambing at mga tupa, no? Kapag ang Panginoon na mismo ang nagkaroon na ng final judgment, no? Dumating na ang final judgment. So ngayon, hanggang ngayon, yung mga patay ay resting pa. Kasi 'di ba connected ito sa pag-agaw, so cut away, no? Na pagdating ng Panginoong Hesus, muling pagbabalik niya, ang mga patay ay uunahin niyang bubuhayin, kasunod naman ng mga buhay ay aagawin, no, sa alapaap. So ibig sabihin, natutulog muna ngayon ng mga patay at after that is the judgment according to Hebrews chapter 9 verse 27. So, ayun po, wala pong purgatory. So, sa biblical term, nasa bosom of Abraham, nasa paradise, yung mga obedient, while the disobedient is in, bahala na ang Panginoon, no? Ang sabi doon, yung rich man is nasa torment sila ngayon. Siguro mayroong, di natin alam, baka may mga temporary torment, no? May hell na hindi pa yung lake of fire. Di pa naman natin totally nakikita, no, yung uh,
spiritual world, di pa naman natin talaga nakikita. So, ang atin ngayon is puro tayo ngayon theory, no, kung saan tayo. Pero yung biblical lang tayo. Kung magte-theory man tayo, dun tayo sa biblical. Hindi tayo dun sa sarili nating gawa-gawang mga terminology, gawa-gawang mga salita, no, ng mga purgatory, no. As what I've said, yung purgatory, hindi siya totoo na ipanalangin natin yung mga tao nandun maliligtas pa, hindi po. Habang buhay pa po tayo, nandito po nakasalalay po sa ating kamay ang kaligtasan natin. So, kailangan habang buhay tayo, kailangan natin na sumunod sa ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ, mabautismo tayo sa Espiritu Santo at sumunod sa Panginoon, magkaroon ng banal na pamumuhay. Yun po. Dahil pagkamatay niyan, wala nang pagsisisi. Yun, kung ano kinamatayan mo, kung namatay kang makasalanan, hindi ka nagsisi, yung destination mo, nandun ka sa lake of fire. Pero kung ikaw ay nagsisi, ikaw ay sumunod sa Panginoon, yung destination mo is nandoon sa kaharian ng ating Panginoon. So, God bless everyone. I hope na meron kayo natutunan. So, pagpalain tayo ng Panginoon.